Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibo natin, nilinis ni President Bongbong Marcos. Nako, grabe na to, di na maintindihan ang sinasabi. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sa bayan ko, sa magnanakaw. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito, i-share ko lang po sa inyo mga kababayan yung sinasabi kong nilinis ni President Bongbong Marcos Jr. No? Ito po ang balita mga kababayan, no? Coming from Manila Times, The Manila Times mga kababayan. Update sabi dito President Ferdinand Marcos Jr. is committed to addressing the mess left behind by the previous administration, particularly in eliminating or reducing activities related to money laundering and terrorist financing. Yan po ang sabi ng Malacanang mga kababayan. Ang hindi ko lang matanggap dito mga karibin natin, no? Left behind by the previous administration. Parang kumbaga sinisisi nila yung nakarang administrasyon kung bakit nagkaroon ng money laundering at terrorist financing mga kababayan. Ang tanong ko lang dito kay President Bongbong Marcos Jr. no, nagsimula ba ang money laundering and terrorist financing sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Kasi nilinis nyo no? Nilinis ni President Bongbong Marcos Jr. ang kalat, sabi ng nakaraang administrasyon patungkol po sa money laundering and terrorist financing. No? Ito pag negative yung kumbaga yung achievement niyo ay makukonect ninyo sa nakaraang administrasyon with negativity, di ba? Parang sasambit at sasambitin ninyo yung nakaraang administrasyon. Pero yung mga mabubuting nagawa, no, ng nakaraang administrasyon, hindi nyo nasasambit. Hindi nyo kayang banggitin, no, sa harap ng publiko yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte. Pero ito, tanong ko nga kung ito bang money laundering at terrorist financing ay talagang nagsimula sa panahon ni Pangulong Duterte. Tanong lang mga kababayan, di ba? Ang ang bilis nyo, no? Ang bilis nyong sabihin na nilinis nyo, no? Yung kalat ng dating administrasyon, no? Parang nilinis nyo yung kapalpakan ng dating administrasyon. Pero hindi ba nakakapagtaka? Nakakapaglinis kayo ng sinasabi nyong kalat na iniwan ng dating administrasyon, pero yung sarili nyong problema sa inyong administrasyon ay hindi nyo masolusyonan. Money laundering. Meaning mga kabayan, no? This involves transferring of funds internationally. Di ba? Money laundering. Yan po ang base po sa aking bilang isang ordinaryong Pilipino. Ngayon, ano naman po ang tawag ng pag-transfer ng funds papunta sa mga bulsa ng mga buhaya? Diba? Ano naman po ang tawag sa pag-transfer ng funds papunta sa mga bulsa ng mga crooks? Diba? Which is your number one problem of your administration. Hindi mo mababanggit yan, no? Pero yan ang alam ng taong bayan. Ang sipag niyong maglinis, no?
ng kalat ng sinasabi mong kalat ng nakaraang administrasyon. Pero yung kalat ng administrasyon mo ngayon, you don't even swipe. Diba? Hindi mo kayang punasan man lang. Or something na walisin, no? O yan ang malaking question mark, no? If you are really committed, sabi mo dito committed daw si President Bongbong Marcos Jr. Ha? If you are really committed sa lahat, wag lang yung money laundering, mga kaubayan, no? Yung transfer of funds to the crooks. Meron bang ganun? Baka wala correct me if I'm wrong, mga kababayan, no? Lahat naman tayo I stand to be corrected, mga karibyo natin. Pero yun po ang nakikita ko. Wala naman silang imik. Dito po sa pag-transfer ng funds papunta sa kanilang mga bulsa. Ang galing nyo, Tama po yung nag-comment. Sabi niya po wow, grabe naman, ang sipag maglinis ni President Bongbong Marcos Jr. ng bakuran ng iba. Pero ang bakuran niya, hindi niya mismo malinis. Ini-stress out ko lang, pero I'm not the one who comment, mga kababayan. Binasa ko lang, no? Tama po yung sinasabi niya. At sinasabi ko rin yun kanina, di ba? Na grabe po sila, di ba? Well, anyway, eto pang isa, sabi ko po dito sa thumbnail natin, mga kababayan, no? Grabe na to, di na maintindihan ang sinasabi. So yan, mga karibin natin, ano po ang inyong komento dito sa unang balitang ito, no, from the Manila Times. Post po yan nila. Binigyan natin ng reaksyon. So ito naman ang pangalawa, mga kababayan, no. Talagang hindi na nga talaga maintindihan itong si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga pinagsasasabi. Ito, mga kababayan, sana maintindihan nyo at bigyan nyo ako ng kaunting information. Ito Alam nyo po nila, makita mo, pagka titignan nyo po, maliwanag na maliwanag. Alam na po nila ang trabaho sa gobyerno. Alam na Wala na. Ito yung mga klaseng tao, mga klaseng nasa sa serbisyo publiko na hindi basta, kung minsan hindi na lang nagsasalita. At basta't ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Wow. Dapat ang inahalal natin Parang ikaw ay yun, kung gawa. Pupunta Kung ako ang nakikinig na dyan, for example, si Pacquiao, si Lito Lapid, grabe naman itong presidente. Pinatatamaan ako. Kasama mo ako, wag mo kong patamaan, di ba? Kasi yung mga sinasabi niya, mga kabayan, parang pinatatamaan niya yung mismong mga kasama niya. Di ba? Grabe talaga to. sila sa Senado, hindi upang manggulo. Hindi upang magtalunan doon sa kanilang kapwa senador o kung kani-kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po. So, ibig sabihin, mga kabayan, itong kanyang mga ini-endorse, di ba? Mga dati na to Mga lumang politiko na to. Ibig sabihin, ngayon pa lang sila gagawa ng mabubuting batas. Buti kung mga baguhan yan. Di ba? We understand kung sila po ay mga baguhan. No? Na ngayon pa lang sila gagawa ng mga mabubuting batas. Pero mga kababayan, matatagal na po ang mga ito. Pabalik-balik na lang sa Senado. At nasaan ang sinasabi mong mabubuting batas na ginawa nila, di ba? Estilo ng ating mga kandidato. Yan ang style nyo. May napansin ba kayo the way magsalita
So yan mga kabayan, talagang napansin nyo rin siguro, no? Yung pagsasalita ng ating Pangulo. Nagbabasa na nga lang yan, ha? Medyo, ano pa? Ha? Kung ako talagang minsan nabubulol ako, di ba? At I really mean it, mga kabayan, kasi hindi naman tayo ang tawag dyan, good speaker, di ba? Hindi naman tayo palaging humaharap sa maraming tao. Di ba? Kaya nga vlogging lang tayo eh. Pero ang presidente po natin, no? Hindi mo alam kung minsan alam niya pa yung sinasabi niya. Diba? Kasi parang di ba? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa, mai-share lang ako. Kasi matapos niyang mga kaubayan budulin nung nakaraang eleksyon ba yun? Sa kanyang pagsayaw ng budots, nako, eto naman, Senator Bong Revilla, mga kaubayan, eto ang gagawin kapag nanalo. Nais umanong isulong ni re-electionist Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pagpapababa. Bababa na mga kaubayan ng presyo. Pero teka lang, basahin natin hanggang sa katapusan ha. Ulitin ko po. Nais umanong isulong ni re-electionist, yan, nabubulol na naman tayo. Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pagbaba sa presyo ng mga movie ticket sa bansa. Sa dami-dami ng problema ng bansa, ticket talaga ang pinagtuunan mo ng pansin. Panis na yan. Hindi. Sa totoo lang, no? Panis na po yung ticket-ticket niya na yan, movie-movie na yan. Kasi meron na po tayong Netflix, meron tayong YouTube, meron tayong Facebook, at marami pang iba na pwede mong pagkunan in relation to pleasure, di ba mga kabayan? Kaya Senator Bong Revilla, kung wala ka nang maiisip na maibubudol, no? Sa taong bayan, no? Well, anyway, ikaw rin naman na magdadala niyan, di ba? Presyo ng movie ticket. Oy. Wala na talaga mga kabayan. Ano sila? They are drained. Yung mga utak nila na-drain na talaga mga kabayan, no? Wala na silang maisip na maipapangako pa sa taong bayan sapagkat parang hindi na sila pinaniniwalaan eh. May naniniwala pa ba sa mga ito? No? Grabe talaga. Sige daw, iboto nyo na po si re-electionist Senator Ramon Bong Revilla Jr. Mga kababayan, para bumaba ng ticket sa mga sinihan. Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? At ito na nga. Simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Si Claire, si Yusek Claire ay binara po ni Chis Escudero. Iyan. Pag-uusapan din po natin, ito po si Tito Soto ay balak pong mambudol. No, nabudol na po tayo ng 20 pesos na bigas ni BBM. Balak pa rin po tayong budulin nito ni Tito Soto, no? Ayun po, nangangako na naman si Tito Soto na pwede posible ang 20 pesos na bigas. Grabe talaga tong wala na sa hulog eh. Galit po, no? Tito Sen, baka akala mo. May lumabas kasi na survey, yung mangangako daw na magpapababa ng presyo ng bigas. Yan daw po ang iboboto ng tao. Grabe, no? Sasabihin ng lahat. Okay. Sinagot ni Quezon Escudero, ito pong pagmamarunong nito ni Yusek Attorney Claire Castro. Alam niyo po, ilang araw pa lang po si Claire Castro, no? Pero nakita niyo po, ito po ang sinabi ni Claire. Tandaan niyo si Claire po, unofficially ay spokesperson ni BBM. So ibig sabihin po, etong mga sinasabi ni Claire, ipinagpapalagay ng lahat, no? Nagpapalagay ng lahat na si Claire po ay isang ang lahat ng sinasabi niya dapat ay galing kay BBM, di ba? Okay, ito po. Ang problema, masyadong marunong. Mas magaling pa sa kanyang malamang hindi naman sila nag-uusap ni BBM. Hindi ko alam kung saan kinukuha ni Claire yung iba niya eh. Sinabi ba sa'yo ni BBM na si
Duterte ay most corrupt. Most corrupt pala si Duterte noong 2017, ha? Most corrupt si Duterte noong 2017. Ayon kay Claire. Bakit? Bakit? Kung alam yan ng amo mo, Claire, kasi spokes ka eh. Supposedly. Bakit Tama. nakipag-alyansa pa rin siya sa mga Duterte? Binubolan yung mga tao eh. Di ba? Kung sasabihin mo hindi niya alam yan noon, puta, di wala talaga nakakaalam. Si Claire lang nakakaalam. Ako rin, hindi ko alam na most corrupt pala si Digong. Okay, eto pa po ang sinabi ni Claire na nagpanting ang tenga. Bakit po nagpanting ang tenga ni Chis Escudero? Hindi dahil siya ay matuwid. Kung hindi dahil siya po ay siya po ay nasasapawan sa kasipsipan nito ni Claire. Sipsip na nga si Quezon. Sisipsipan mo pa, masipsip ka pa pala. Right? Kaya naman pala mga kaubayan, no? Tama talaga yung sinasabi ng ating mga kaubayan na drama-drama lang yan dyan eh. Sipsipan lang yan. Ako, eto na pala. Ha? Kaya naman pala sinupal pala itong si Claire Castro, mga kaubayan, sapagkat nasasapawan lang. Nako, yan, nagtatanong tayo ha. Nagtatanong lang po tayo kung nasasapawan lang ba itong si Francis Escudero, no? Sa pagsisipsip nitong si Claire Castro. Talagang mag-iinit sa iyo si Quezon Escudero. Okay, ito po ang sinabi ni Claire. Siguro kung majority ang gusto na umpisahan ng impeachment trial, mas maganda sila na ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat. Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Tindi, no? Yan ba, Claire, galing yan sa Pangulo ng Pilipinas? Yung mga sinasabi mo na yan? Yan ba may basbas ni Pangulo ni BBM? Pag sinabi mo, Pag sinabi mo na pwede nang ang mag-request na lang yung mga senador, galing ba kay BBM yan? Hindi namin sigurado eh. Di ba? Ito po ang sagot ni Quezon Escudero. Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Excited ka pala, Claire. Patawarin ka pala, Claire. Ibig sabihin, kasalanan. May kasalanan ka. Madalas nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. So yan mga kaubayan, ano po kanyang reaction dyan? At doon rin po sa sinasabing si Tito Soto, no? Posible daw na ang 20 pesos na kilo ng bigas. Aba, teka lang. Baka manalo rin ito mga kaubayan, ha? At maging madoble na ang presyo ng bigas natin ngayon. Maging 100 pesos na pag nanalo po itong si Tito Soto. Wag naman po ganoon, di ba? May nangako na po noon na gagawing 20 pesos ang kilo ng bigas. Anong nangyari? 20 times 3, no? Baka ngayon, 20, magiging 40 times 3, 120. Nako po. Wag na po mangbudol ng ganyan. Hindi na po ubra yan, no? So yan, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.